Ito po yung view niya sa araw din. Ito naman po yung sa gabi. Bali, ito po yung project namin dito sa may Acacia Townhomes. Located sa may Kawit. So, ano din po ito? Gawang Epic Homes din po ito. So, bali dito po, ang nangyari po dito is full improvement na dinemolish po namin yung pinaka-roof. Then, itinaas po namin siya. So, ang ginawa po namin ay naggamit kami ng dalawang downspout sa likod kasi nga ang elevation ng tubig papunta po sa backting, gumamit po kami ng inside gutter na aluminum. So, pag ano po, sa page po namin, kung hindi man po updated sa aming YouTube, bali sa page po namin ay ano po ito, updated po siya araw-araw kasi yun nga po yung update namin sa kliyente. So bali yun na po yung pinupost namin po sa page. Kung mapansin nyo, hindi na po ako nagpo-posting ng pictures kundi videos na po. Then sa videos kasi isa lang po ang pwedeng i-upload. So ano kasi yan, kapag gumagawa kami, so yung process niya, yung step by step, sinesend ko sa kliyente, lalo na po yung may mga area na need na takpan. So binivideo ko po yan, pinapakita ko na katunayan ay kung paano siya ginawa, kung may bakal man siya. So ganun po, sinesend ko ng bukod sa kliyente. So bali dito sa ano na to, sa design na to is galing to kay ma'am. So, ang nangyari dito, bali dalawang ano po to. Kasi nagpagawa ng structural plan sa city engineer. Then, meron talaga sila ma'am architect na gumawa po ng plano nito. So, bali doon lang kasi sa plano, lahat po ng nasa plano, pina-approve ko pa rin po. Kasi po, iba pa rin po siya sa actual kaysa po doon sa plano po. So, sa plano kasi, pag inano mo, in-execute mo na, then inano mo sa actual, hindi. Minsan masu-surprise ka na, ay ganito lang pala kaliit yung dito, ganito pala kalaki yung tira dito. So, ganun. So, ako, sa end namin, para po mas fair sa kliyente, kasi naranasan ko na rin po yan dati na in-execute ko yung base dun sa plano. So, parang, nung nangyari, nung naano siya, nung nagawa na siya, so, ayun na ano na ako. Nasisi na ako ni client na kisya ako naman daw nakakaalam ng ganun. So, ngayon, kahit although minsan parang ako naririnig ko sa sarili ko na parang nakukulitan po ako sa sarili ko magtanong, pero hinahayaan ko kasi ayoko na maulit yung ganung pangyayari. So, kahit po may plano, kahit po may sinisend sa amin, pinapa-approve ko po by actual para po fair, square na talagang pinaano po namin sa kliyente. So, dito sa ano na to, gumamit kami dito ng bali yung mga grills namin, grills gate din sa balcony. Gumamit po kami dyan ng stainless, tubular na 2x3 yung sa frame ng gate. Then, sa taas 2x2, then 1x1. So, dito sa taas na makikita nyo mga canopy. Kaya siya naka-canopy, hindi po yan siya, wala po itong ano sa, tawag nito, wala pong violation kasi po naka-setback po ito ng 30. So, lahat sa canopy, gumamit kami ng ceiling na spandrel. So, lahat po yan na kulay ay galing sa aming kliyente, approve sa client po namin nung binili po namin siya. Then, mga ginamit namin mga bintana is owning based na rin sa gusto ng aming kliyente. So, dito po sa gate, kung ano nyo, mapansin, sa araw, meron po akong view nito na ng kanya para po mas kita yung design niya. So, nasa page na po yung pictures nito, although hindi lahat, ang hindi ko yata gaano na i-posting yung sa kusina, yung sa cabinet at saka yung sa CR kasi sa page 80 na photos lang ang pwede i-post, pero magpo-post pa rin po ako na ilalagay ko tong link ng YouTube, magpo-post pa rin po ako ng mga before and after. So, bali dito sa mga ilaw, talagang kay client po ito. May mga client akong ayaw ng maraming ilaw, may mga client naman ay si ma'am kasi mas nakakaganda talaga pag maliwanag. So, sila ma'am naman, mas gusto nila yung maraming ilaw. So, dito, owning pa rin yung ginamit namin na reflective siya na kulay green, which is yun na yung in ngayon. Kung hindi kulay green, kulay blue. Then, ay dito pala sa sa gate, gumamit kami doon ng 40x40. So, pasensya na binoise over ko na lang kasi nung gabi ko tong ginawa na nagbuboses ako, pagod na talaga kami. So, parang ang hina ng boses ko na hindi ko na siya mano. So, binoise over ko na lang. So, dito na part, itong tinuturo ko na to, ito yung dating hagdan. Which is, pinadimulis nila ma'am, pinalipat doon sa
pwesto ng dating CR. Kasi po yung CR, nilipat namin din sa likod. Then yung pwesto ng dating CR yan. So, ginawa namin siyang hagdanan. Then ang ilalim ginawang storage nila ma'am. Pinagawa nila ma'am na storage. Din gumamit lang po kami ng PVC wall floated panel na 4-in-1. So, ayan po. Sa loob niya dyan ay storage area po. Talagang plain lang po na storage area. Wala pong mga ano. Then, pagdating sa dito sa kanilang breaker is 3 lang talaga. So, ang ginagawa namin, binabago namin, ginagawa namin siyang 6 para direct na yung sa aircon. Then, sa mga socket, kung mapansin nyo, matataas siya kaysa doon sa standard. Ano po talaga yan nila ma'am? Kumbaga, as per request ng aking client na itaas. Kasi nga naman, pag nilagyan ng sofa or kung ano mang mailagay dyan, natatakpan na siya sa ilalim. Mahirap nang magsaksak. So, hindi kagaya niya na mas mataas. Nasa taas siya ng sofa. So, gamit pa rin siya. Then, dito sa baba, kung mapansin nyo, wala kayong makitang tiyoy. So, nilagyan namin siya ng kisame. So, ang ano lang talaga nila ma'am na kisame is PVC board. PVC, cement board. So, alam nyo na, pag cement board, sabi ko nga kila ma'am, dahil sa init, yung mga dugtungan talaga yan ang nagiging, ano mo dyan, maintenance mo dyan. So, yun lang naman sa pero parang, ang alam ko, plan na rin nila ma'am, kung magme-maintenance na daw sila ma'am, parang plan na rin nila yan ipa-PVC. Pero, yung ano na yan, yung cement board na yan, hindi na po yan babaklasin. Kumbaga, ihahabol na lang po yung PVC. So, dito po sa part na to, yung dating bintana, din pinto, ginawa nila ma'am na bar. Then, papunta sa kusina. Inalis na yung dating pinto. Then, gumamit din po kami dito ng cement board sa mga kisame po dito. So, hanggang kusina po yan, meron siyang kisame. Then, meron lang din po siyang mga pinlight. So, ito na po yung sa hagdan nila, ma'am, na part na paakyat. So, ano to, tawag nito. Nakaano din po yan, yung uro, yung oro, something ganun. Inano din po yan, yung asawa ko kasi ang mas maano dyan sa, mga ganyan na sa mga step. Yan, yung pa, 'di ba may ano yan sila, may uro mata, something ganun. Basta para yung asawa ko po aware siya diyan. So parang si client ko natuwa din siya sa ganun kasi nga kino-consider din pala namin yun. Anyway, sa amin yung mister ko po yung maano diyan sa ganyan, sa mga steps. So ito po pagdating dito, sa grills ng hagdan, so inano din po to. May sinend sa akin sila ma'am na mga photos ng mga paggagayahan o mga ano nila. So ito mga sobra-sobra ng maano pa siya tanggalin pagbasa yung sa No More Nails. So dito kasi ang ano dito nila ma'am, 2 kwarto lang. So, 2 kwarto. Tapos, dito sa kwarto na to, papunta na po yan sa laundry. Yung pinaka-back niya po, na usually ginagawa ng iba na, lalo na ako, ginawa ko pa siyang isang room, din hagdanan pa rooftop. So, kila ma'am, ginawa nila po yun na laundry. So, ito po yung sa hagdan na part. So, yan. May ano sila ma'am, may wall lamp, then meron pa rin pong ilaw sa taas. Nagpalagay pa rin sila ma'am. So, dito sa sa kwarto na isa, i-insert ko na lang po yung, kukuha na lang ako ng video ng parang malapit na kaming matapos kasi kung mapansin nyo nakalak. Nakalak na po yan kasi po meron na sila ma'am dyan mga items na nasa loob. So, ako, part din na sa ko, gusto ko talaga ilalak yan kasi hindi ko naman hawak yung mga nakakasama ko sa area. So, ito yung sa dati. So, bali dito, may mga retouching pa kami sa part na to. So, may ano dito sila ma'am, kung mapansin nyo, meron pa rin silang bintana. Then, nagpagawa din sila dyan ng, nagpalagay sila ng aircon, which is yung, tawag nito, inverter na So, yun, pinalagay nila. So, ito mga tinuro ko na yan. Tinuro yan nila, ma'am, na i-retouch. So, dito sa part na to, ito yung laundry nila, ma'am. So, yung makita nyo yung PVC na blue na yan. Pinadugtong na lang yan nila, ma'am, kasi itong gumawa ang nag-install ng aircon. So, maiksi lang yung pipe na nila. So, pinakisuyo na lang ni ma'am na dugtungan. So, ito yung pinaka-master bedroom nila, ma'am, which is nandun yung kanilang TV area. So, lagayan ng kanilang TV. So, dito sa part na to, kung mapasin yung putol kanina kasi nagkuha lang ako ng parang na makita nyo yung full view. So, ito na, kasi unti-unti na sila ma'am nagpapa-deliver ng kanilang mga gamit. Kasi para po maikabit na rin. So, yan.
Yan ang pinaka-TV console nila, ma'am. So, gumamit din kami dyan. Naglagay din kami sa pinaka-design sa area sa gilid ng PVC wall floated panel na 4-in-1. So, sa 4-in-1 po kasi medyo makapal po siya. Mas makapal yung 2-in-1 at saka 3-in-1. So, dito cement board pa rin po yung ginamit namin. Lahat po yan inano namin kasi po ang pinaka-contract po namin ito is labor materials. So, ano lang po, mura lang po yung ano namin talaga sa ano. Which is, minsan nga nagugulat ako dun sa iba na gumagastos ng 2M, nasa row house lang po yung ano. So, dito po sa amin, kumbaga, harap likod na yung itataas din, full improvement siya. So, dito kung makita nyo yung beam na yan yung beam na ginawa namin. Kasi nga, nabanggit ko na binaklas namin yung bubong. So, para matibay po yung inano namin, dinugtong namin na firewall dyan para po tumaas. Kasi po, usually, pag nag-ano po, abot na yan ng kamay, ay abot mo na, pag tinaas mo yung kamay mo, abot mo na yung ceiling. So, ito po sa part nila, mataas po talaga to. Ang pinaka-ano niya, kasi ang pinaka-finish niya po is 250. So, ano po, hindi lang 250 to 70 po pala. So, sa ano po, sa part na yan, yung mga nakita nyo nakausli na yun, beam po yan. Kasi ang ginawa po namin, dinimulish namin din sa mga poste na yun, connected po siya. Galing sa harap na poste, papunta sa likod. Nakapatong po doon yung beam na ginawa namin. Then, pag after po nung beam, saka po kami nagpatong ng hollow blocks na which is yun yung pang firewall namin. Then, saka po ng trusses para po matibay pa rin po yung firewall na ginawa namin. So, bali yung firewall na dati, sa magkabila ang bahay. So, sarili na po yun ng kapitbahay nila, ma'am. Kasi nga, iba na sila, ma'am, ng firewall, nagsarili na. Then, dito sa labas, gumamit din po kami dito ng spandrel. So, ayan, pinakabit nila, ma'am, yung kanilang CCTV. Then, yan po yung nakita yung canopy sa labas, yung sa pinakataas. So, dito po yung canopy, nilagyan pa rin po namin siya ng tiles para po hindi na mahirapan sila mag-maintain. Kasi kung i-paint natin yan, siyempre, kada salo ng tubig. So, although nakaslope po to, siyempre hindi maiwasan yung lumot-lumot yung ano. So, tiniles na rin po namin. Then, yan yung nakikita nyo yan na itim na tinuturo ko is yung linya po yan ng internet nila, ma'am. So, nagpakabit na kasi sila, ma'am, para mas okay kasi para habang nandiyan pa kami nare-retouch namin yung mga dadaanan. So, pinakaano ko lang po talaga dito is talagang dapat pinakahuli yung sa painting para lahat ng retouching. So, yung ano kasi, yung sa built-in, ay yung sa cabinet ko sa aluminum, so medyo nauna yung pa-painting, kaya medyo na-stress to the highest level ako sa retouching ng madadaanan ng tao. So, ganoon talaga. So, ito po yung view ng pababa. So, gumamit po ako dito ng nosing na yung rubber. Mas okay po siya kaysa dun sa sa bakal, yung aluminum. Kasi nga po, naaapakan siya pag tumatagal, dumudulas po yun yung aluminum na gano'n. So, na-suggest ko kila ma'am na kung agree sila na na lang, na yung rubber na lang. So, dito na area na yung lutuan nila, ma'am. So, nakapix na yung kabila. Itong sa kabila ay sliding na para dito nila ipapasok yung kanilang tangke ng kanilang gas. So, dito yung sa part ng lababo. Then, ito na part, ginawa na lang ng parang kasi ang pinalagay nila, ma'am, na lagayan ng plato is 4. So, sa kabila kasi hindi na kasya alanganin yung sizes. Then, ito lagayan ng kutsara nila, ma'am. Yan, pinalagay na rin. Then, sa baba, yun po yung lagay ng plato, then baso. So, meron din po siyang basket kada po, sa isang ng cabinet. Nawawala ako, pasensya na. Then, dito po sa sa lababo, gumamit lang po kami dito ng 60 by 60 na
na tiles. So, lahat po yan ay galing kila ma'am. So, ako lang po ang bumili. So, kasama po siya sa labor materials namin. Kung baga, pagdating po sa design at kulay, si client po ang masusunod. So, ayun po. Pinapa-approve po namin. Kung hindi man po nagpapa-approve kami, sila pong naghahanap. Medyo mahirap. Sila po nagsisend ng tiles. Mahirap nga lang hanapin talaga. So, yun. Then, dito, sa taas, ganyan din. Aluminum cabinet din. Des, naiiba yung, nila, ma'am, yung salutuan nila, ma'am. So, talaga, minaximize talaga nila, ma'am, yung area nila. Yung area sa kusina. So, talaga siya, gamit na gamit talaga lahat. Wala siyang, na space. Yung sabi mong hindi magagamit na area. So, lahat talaga gamit na gamit. Kasi, nagkaroon din ako dito ng, nag-backjob ako dito kasi hindi kumasya yung washing. Igagawin pa nga lang namin. Kasi, hindi kumasya yung washing. Medyo naubo ba ata ako doon. Kasi ang binigay sa akin ni ma'am na sukal is 85. 85 pala yung washing machine. Akala ko yun na yung height. So, ang ginawa ko, gumawa pa ako ng allowance na 95. So, which is hindi pa rin pala pasok. So, ayun. So, uulitin namin. Then, ito po yung sa CR. So, ang pinagamit, ni ma'am is sliding. So, reflective po yun, yung na yan. Pero sabi ko nga, kahit po yan, kita pa rin po. Lalo na pag dumikit ka po sa pinto, kita pa rin sa loob. So, ang pinaka nga dati dito nila, ma'am, is full eh. Naisip ko lang pag full, kahit po yung doon sa naliligo. So, kitang-kita. So, naisuggest ko lang nila, ma'am, na kasi dapat po magtitik-tik pa niyan kasi sabi nga ni ma'am, sliding na yung, may nakapix yung kabila. So, ang naisip ko naman kasi noon, kung bakit medyo sinarado ko yung doon na side kasi nga yung pag naliligo. Yun lang naisip ko, pero sabi ko kung pinatibag yun nila, ma'am, na gusto pa rin ng gano'n na gagawin ko naman. So, dito nagpalagay sila, ma'am, ng coffee teas, which is yung baba is 30 din, yung taas is 20. Then, itong, yung shower kila, ma'am, na po yan, sila, ma'am, na po ang bumili niyan, which is yung telephone shower na nauuso ngayon na 4-in-1. So, dito medyo nag-struggle ako dito kasi based dun sa picture na pinapagaya, yun din kasi yung in-anticipate ko na shower nila, ma'am, which is yung single point lang. So, ito yung sa gabi, then ito yung sa araw. Thank you po.